Hello, Philippines! Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, hello, world and universe. Welcome to our online talk show, Kumusta Ka? Bagong Pilipinas. Itong talk show po natin ay ang paglalakbay ng isang OFW, isang kwento ng mga pangarap at hamon ng mga OFW na overseas worker Filipinos. Itong RPM Revolutions per Minute, yung pagpapabilis ng buhay, ay aking inihantulad ng gaya ng RPM gauge sa kotse. Kasi ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng tamang ritmo. Minsan, kailangan mong pabilisan ang takbo, abutin ang iyong mga pangarap, at lampasan ang mga limitasyon. At may mga pagkakataon naman na mas mabuting mabagal at huminga ng malalim at maingat na harapin ang mga liko ng buhay. At may mga sandali namang ayos lang na manatili muna sa neutral, magpahinga, magnilay-nilay at mag-ipon ng lakas bago muling umusad. Ang RPM Revolutions per Minute, Kumusta Ka? Ay hindi lang basta isang catchy na pangalan. Ito ay isang makapangyarihang talinghaga para sa mismong buhay. Isipin kung paano tumakbo ang makina ng kotse. Nangangailangan ito ng balanse sa pagitan ng bilis at kontrol. Ganyan din ang buhay. May mga panahon na kailangan mong tapakan ng gas at harapin ang mga hamon. May mga pagkakataong kailangan mong maghinay-hinay at hanapin ang tamang bilis. At may mga sandali naman na pinakamahusay na gawin ay huminto muna at magnilay-nilay muli. Ang aming talk show ay yumayakap sa ritmo na ito, nagbibigay ng gabay at inspirasyon para sa bawat yugto ng inyong paglalakbay. Kung ikaw man ay nasa yugto ng pagpapabilis patungo sa mga bagong oportunidad, maingat na tinatahak ang mga kawalan ng katiyakan sa buhay o nagpapahinga upang mag-recharge, nandito ang Kumusta Ka? Upang tulungan kang manatili sa kontrol at matagpuan ang iyong perpektong balanse. Kaya habang nakikinig kayo, tutulungan ka namin na ituno ang iyong buhay. Gagabayan ka namin kung kailan dapat itulak pasulong, kung kailan dapat bumagal, at kung kailan dapat manahimik at magnilay-nilay. So sama-sama nating tahakin ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay, papabilis patungo sa mas makabuluhan, balanse, at may layuning pamumuhay. So, ngayon, gusto namin kayong maanyayahan na lagi kayong manood at ipapakilala namin kung sino yung magiging host nyo dito sa bagong talk show, Kumusta Ka? Bagong Pilipinas. So, papakilala ko muna ang aking sarili. Ako si Marlene Krag. Tinatawag akong Coach MK. Isa po akong dating radio anchor for 15 years. TV anchor din. And ako isang life coach sa Modern Applied Psychology. At ako ay nagsusulong o nagme-mentor para sa emotional intelligence para sa mga kababahian lalo na, at pwede na din sa mga lalaki, of course. So, ngayon, joining with me ay aking dalawang co-hosts. Ipapakilala ko si Miss Alicia Arcega. Siya ay dating OFW sa Japan for 25 years. Siya ay isang businesswoman and entrepreneur. So, siya ay merong management talent coordinator and she's been doing that for 15 years already. Siya rin yung CEO dyan sa management talent company. She is currently a travel agent also and a business consultant. So, presenting to you my co-host, Miss Alicia, nasasanay ako sa Ana Dosiere, Alicia Arcega. Yes. So, siya po ay also ang aming head and leader sa Social Marketing Department ng One Movement, isang non-government organization. So, I want to say hi.
Hello, kumusta ka? Hello, hello mga kababayan ko. Magandang araw sa inyong lahat sa loob at labas ng bansang mahal na Pilipinas. Ako nga pala si Alicia Arcega. Yes, Miss Marlene? Yes, so welcome to our talk show. So, papakilala ko na rin yung other co-host natin dito sa Kamusta Ka. No other than Miss Alma Antonio. Sorry, Arcega rin kasi. Miss Alma Antonio, siya po ay dating sexist actress and overseas Filipino worker with experience in Canada, Korea, Japan, and Qatar. Siya rin ay isang businesswoman. Siya ay known to be a professional lady driver kasi po siya ay may diploma sa TESDA ng Technical and Vocational Education and Training NC3, driving passenger bus and straight truck. Wow. And former Yellow Dot Transport Terminal Incorporation bilang MJ Pilots. Tatanungin natin kung anong ibig sabihin ng MJ mamaya. And MJ Stewards. Ang ibig sabihin ata is drivers and conductors Yes. supervisor. Yes. All right. So she's also a former owner of Lotto Outlet. Yes. Okay. So you want to say hi? Hello, thank you Miss Craig for nahaba naman i-introduce sa akin. Medyo ang kinontian ko lang yan eh. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga, sana may mga manonood pa ngayon, our first day. And magandang araw sa mga taga ibang bansa at dito sa ating bansa. Thank you. So, gusto ko lang iparating sa ating mga manonood, mga audience, na magkakaroon din tayo ng mga iba-ibang special guests from various fields from the government, gaya ng OWA. Mag-i-invite tayo ng mga guests Yes. doon para sagutin ang ating mga tanong. Yung Overseas Workers Welfare Administration natin yan, OWA. At DMW din, Yes. Department of Migrant Workers. Yes. Siyempre, imbitahin na natin ang DOLE. Oh, siyempre. Di ba? Department of Hello, Dole. Labor, di ba? Yes. And Employees. Okay, PhilHealth din. No? Oo. So we'll invite PhilHealth and yung Marina kasi mag-invite din tayo ng mga seamen o Seaman. seafarers, Yes. di ba? Kasi marami rin silang issues sa buhay. Ayan. Yes. Pag-uusapan O syempre, natin ang marami rin mga buhay-buhay. success stories sila. Yes. Yes. Okay, imbitahin rin natin ang Department of Foreign Affairs kasi Wow. minsan may mga problema sa mga passport, tinatago yung mga passports, di ba? Oo. And of course, some experts and influencers we will be inviting and more OFWs and friends, okay? So, magdadive tayo din sa topics, hindi lang po natin pag-usapan ng mga issues o mga problema na nangyayari sa ating mga kababayang OFWs, pero pag-usapan din natin yung issue tungkol sa marriage, sa Yan. sa love, sa Marriage, life. Hindi pa ako kinakasal eh. Okay. So, hindi ka pwede doon. So, yun. So, hindi lang po natin pag-uusapan ang tungkol dyan sa mga problema. Pag-uusapan natin paano natin itataas at maging emotionally intelligent, yung maging ang pag-iisip at ang ating mga emosyon ay mas matalino. Yun ang ibig sabihin ng emotionally Yes. intelligent sa Tagalog. Maganda yan. Okay. So, ayan, Miss, mag-start na tayo kasi siguro excited na sila. Pero bago ko tanungin si Miss Alicia, kasi sanay ako sa pangalan mong Ana, kaya minsan Sige lang, nararattle Ana lang ako. So, saan ba tayo papapanood? So, you can catch us live either on Facebook and YouTube muna. Okay? Sa Instagram, baka pwede na rin, Yeah, no? pwede na rin. Instagram na din. So, huwag niyong imimiss at makakakuha kayo ng mga engaging conversations Araw-araw dito. ba tayo dito? Oo. That would be a catalyst for our next revolution for your life, right? Yes. Tinanong mo sa akin kung araw-araw tayo. Dito, depende po kung gaano tayo kabilis mag-tape. Okay. Pero, magkakaroon po tayo ng Facebook Live para basahin natin yung lahat mga comments and kung ano yung magandang issue na pag-usapan live on Facebook, gagawin din natin. Yes. Alright? So, sana po talaga abangan ninyo yung Kumusta Ka, Bagong Pilipinas. Okay, so
since nakabati na tayo, punta na tayo. So, Miss Japan, joke. Yeah. So, Miss Alicia, paano ba ang buhay OFW sa Japan? Pero bago mo sagutin yan, bakit ka umalis papuntang Japan? Ayun. Siyempre lahat naman tayo nangarap at tulong sa pamilya. Siyempre inuuna natin ang pamilya na makatulong tayo, kaya naman tayo ay nag-a-abroad. Yun lang naman po lagi ang reason natin or may pangarap tayo sa buhay. Ngayon, sa Japan kasi, that was 80s, mga 1980s yun. Wala pa ako noon kasi high school pa lang ako that time. So, syempre, yung mga 70s, 80s na pag-Japan before is nagbago nung dumating din yung mga 2020s na. Iba na ang sistema. So, yung sister ko is a professional jazz singer. 1970s sila noon. May mga nagja-Japan na po nung time na yon. So, yung mga nagja-Japan nung araw, kung pumupunta sila sa Japan, ang tingin sa kanila doon ay artista. Kasi nagpo-promote sila ng kanilang show sa hotel. So pag lumalabas sila, it's like parade. Nagpaparade po sila sa road na nakasuot sila ng mga Pilipina na dress nung araw. Na pinopromote nila na ang mga Pilipina ay may bayanihan dance. Meron po silang awitin, mga singers na nandoon. Yun ay nagpaparade sila nung araw. Kaya pag nakikita sila ng mga Hapon nung araw, sila ay parang artista. Ayan, that's 70s to 80s yun, ha? And then, nung dumating na yung 1985, iba na naman ang naging culture. So, parang naging modernized naman, dance naman yung pinapakita, yung mga modern dance. Kasi ako, nag-start ako 1988, nasa Japan na po ako noon. 88, 89, 90s. So, pinakamarami ko is 90s na ako talaga. So, after that, parang nakuha ko yung dating culture ng Japan, kung paano sila kumuha ng talent hanggang 90s yun. So parang artista pa ang tingin sa amin that time. So ngayon, nagbago na, 1985 to 90s na, kung sino-sino na lang po ang nakukuhang talent. No? Kahit hindi magaling kumanta, sumayaw, basta maganda ka lang, talent ka Sexy. na. Yan, sexy. 2000 yata yun. Yes. Ngayon, siyempre dumating na ang 2000, iba na rin po. Kasi 2006, nag-stop na ang Japan. Nag-stop na. For 11 years, nag-stop na hanggang 2016. Kasi 2016, nagpapadala uli ako ng talent sa Japan. Kasi that time kasi maikli lang ang naging entertainment worker ko sa Japan. Like 2 years lang. After that, naging manager na ako, tapos naging talent manager na ako, tapos naging club owner na ako, and then naging housewife na ako. Ganun po ang naging buhay ko sa Japan for long years, for 25 years. Kaya, kung hindi ka marunong So mostly magtipid... half of your life. Yes. So, ang ano ko sa Japan is, kung hindi ka marunong magtipid at hindi ka marunong mag-ipon, talagang walang mangyayari sa'yo sa Japan. Kasi mabilis ang pera sa Japan, Miss Crag. Mahal ang bilihin. Mabilis din maubos kung hindi mo pag-iipunan or titipirin ang pera mo sa Japan. Kasi lahat, mostly, siguro nasa 500 talents na yung napadala ko sa Japan. Wow, ang dami na. Since 1990, ako nag-start na magpadala ng Japan. Until now, papadala ako. Noon, maramihan. Ngayon, ilan-ilan na lang ang pinapadala ko sa Japan. Kaya lahat ng mga nagja-Japan, hindi biro maging entertainer sa Japan. Kasi ano yan nighttime kasi ang trabaho nila doon. Hanggang madaling araw. Wow. Pero bago ko itanong yung next question ko sa iyo, alam nyo ba na sa Japan, ang OFWs natin ay nasa 226,846 as of October 2023. So, tumaas na ata yan. Yeah. So, nga pala, nung nasa Japan ka, syempre may mga adjustment din yon. So, ano yung mga issues na
na parang nahirapan ka kaunti? O, Marami kasi ang culture ng Japan talagang Japanese. Kakausapin ka nilang fluent Japanese kahit hindi mo alam yung sinasabi nila. Ikaw yung mag-a-adjust para intindihin sila. Hindi sila mag-a-adjust para intindihin mo sila. Ganon ang Japan. So ngayon, marunong na sila mag-English kahit papano. okay. Mga new generation. So, gaano ka katagal sa nanirahan sa Japan? 25 years. Oh, talagang 25 years, ano? So, Happy yung mga buhay. karanasan mo doon, mas mahirap ba yung sa palagay mo, yung mga pinapadala mo? Ano mga sinasabi nila? Yung karanasan mo, yung may paghihirap ba na kaunti? Iba yung hirap noon sa hirap ngayon ng mga pumupunta sa Japan as OFW entertainers? Kasi ang OFW naman, kasi meron silang rules. So, hindi sila mahihirapan masyado. Like me, entrepreneur, businesswoman, manager, iba naman yung category din namin. Pag talent ka naman doon, sundin mo lang yung rules, hindi ka mapapariwara. Kasi may rules eh. Pag yun, hindi mo sinunod, mapapatrouble ka doon. Ngayon, ang kailangan lang ng talent, matuto sila how to speak Japanese. That's it. So that's And very then, important. everything they will love and enjoy the Japan culture, the food, and the country also yung weather nila. The weather. Yun ang pinakamaganda sa Japan. At saka ang mga Japanese is generous talaga. So, yun lang. Siguro ang magiging problem nila doon is yung language. Language Oo. na, no? Basta marunong ka na kasing disiplina ng mga Hapon at nagpa-follow ka sa mga rules. Yes, oo. So, okay. Okay ka So, doon. oo. sa palagay mo, ang magiging issue lang is the language barrier. Yes, So, oo. you have to tell the OFWs who would like to be working in Japan na Yeah. dapat matuto muna silang mag-Japanese. Oh, by the way, it's a part of the program of our government. Yung TESDA po, nagbibigay ng libreng edukasyon para matuto kayo sa Yeah. mga different languages. Yung ating mga Yes. taga One Movement, kakagraduate lang, and I want to congratulate them all. Katatapos lang nila yung kanilang Japanese, Japanese skills language. yes, skills language nila. So, ayan po, ayan ang mga gobyerno natin, nagbibigay sila. Kaya kayo, mga gusto mag-OFW, o kaya lalak ng mga anak ninyo, ang TESDA po, kontakin lang ninyo at pwede kayong matutong mag-Hapon o mag-Japanese Yes, na magagamit libre. nila yan sa trabaho Korea, sa Korea. Japan. At saka meron pang allowance sila, di ba? Pag Yes, nag-aaral oo. sila. Di naman, Nag-aaral ka na, may allowance ka pa. hindi naman kalakihan, pero okay na. Yes, pamasahe, Pamasahe, pamerienda. di ba? Pang merienda, di Yung ba? trabaho, sila rin Okay. bibigay. Oo. Question ko pa. So, di ba sabi mo nag-asawa ka ng Japanese? So you got married, tapos siya rin ang boss mo. Yes. And then later on, ikaw na naging boss. Yes. And I mean, naging business partner mo siya. Oo, una muna kasi business partner ko siya, naging boss ko siya. And then later on, kami na, naging mag-asawa na kami. Siya na ang boss, no? So sinabi mo kanina na mababait naman mga Japanese. So yung kulturang Hapon, gusto kong malaman, paano sila trumatro or ano ba yun? Paano tinatrato ang isang OFW? Ang Hapon naman, good boss naman sila. Good employer din naman ang mga Japanese, no? Kasi sumusunod sila sa rules and regulation ng kung ano yung Kontrata. kanilang contract. Ngayon, syempre tayong mga Pilipino, dahil marami tayong red tape dito sa Pilipinas, sila ay napapasama na rin. Syempre, katulad ng kontrata namin, sinabing 6 months, diba, kailangan tapos ka na sa oras na ganito. Pero minsan kasi, meron ding overtime sa Japan ang nangyayari doon. Mahilig sila sa overtime. Yun nga lang, syempre, hindi nasusunod minsan yung bayad. Oo. Kaya minsan nagkakaroon din kami trouble din sa Japanese employer namin. Pero madaling kausapin ang Hapon. Basta diplomasya lang. Diplomatically assertive. Yes. Yes. Yung dapat alam mo. Oo. Ano yung Yung rights mo, alam mo dapat. Na very diplomatic. At Yes. ang mga Hapon, pag magsalita, dapat
mahina. Yes, Di ba? mahinahon dapat. Mahinahon, Oo. okay. Huwag pasigaw, ha? Oo. So, wala ka talagang challenges or issues nung panahon na yon ng Marami. Kasi ang Gaya Hapon ng? kasi, very nationalistic sila doon, no? Discrimination meron. Merong nangyayaring discrimination. kahit saan naman, kahit Oo, sa Amerika, kahit sa Kunyari, sa salon, puntaan ng beauty parlor. Ang gusto lang nila is Japanese client. Ayaw nila magpapasok ng Pilipina. Oh, really? Kasi, syempre, yun, discrimination na yun. Kasi baka wala tayong pera. Pang-tip. Wala tayong pambayad. Walang Ganon. Hindi na pang-tip. ngayon. Oo, pantip, wala. So, may mga ganon. Marami din. Maraming mga ano rin doon. So naranasan mo rin Marami yun. So akong ano naranasan. pa yung mga unfairness? Yung sa ano, of course sa City Hall din. Kasi sa kanila, ang nakita ko sa City Hall doon, yung parang sa government ano nila, establishment. Siyempre, nung una, ang taong bayan, di ba? Ganon sa kanila eh. Taong bayan ang una sa kanila. So, inaasikaso Oh, nila. Japanese first. Yes. Tapos, sa kanila ganon, Japanese first bago yung foreigner. Galing, dapat tayo din, no? Oo. Ganon sa kanila. Parang nakita ko lang ha, mas importante talaga sa kanila yung Hapon doon. Okay. Oo. So, next question. Local. Kailan mo mag-decide na bumalik sa Pilipinas at bakit? Magandang Nagkaroon tanong kasi yun. ako ng talagang personal problem about my husband. So, hindi ko naman, okay. Kasi Nag-decide. she's under mafia kasi. So, mahirap ikwento kung ano talaga ang nangyari sa akin. That's why I decided na umuwi sa Pilipinas. Kasi pag alam nilang medyo ganun ang naging background mo, discrimination lahat yan sa buong city. Siyempre, kilala yung asawa ko that time. So, nagkaroon ako ng talagang discrimination. Parang lahat ng tao, galit sa akin or para akong may sakit, iniiwasan nila ako lahat. So kaya ka, Kasi, So, nag-decide ako ganun. umalis. related ka to parang Japanese mafia, parang gano'n. Yes. Wow. So, ano naman pinaggagawa mo na ngayon? Nandito ka na sa Pilipinas. Yes, I'm a travel business consultant. Ako po ay nagto-troubleshoot sa lahat ng mga travel problem natin like rebooking, change name. Yun po ang aking ginagawa ngayon. We have a company, it's called WCA Travel. Ako po ay isang affiliate doon and troubleshooter. Yun, nagbubook ako. Actually, katatapos ko lang mag-book ng Nagoya, Japan. So, lahat ng gustong magkaroon ng travel business, you can contact me and ako po ang magtuturo sa inyo. Ayan, yung mga gusto maging OFW sa Japan, kontakin nyo lang Yeah, kahit kami. nasa abroad kayo, pwede ho kayo maging travel business dyan, travel agent. Yeah, meron pala kaming Facebook, Kumusta Ka? Bagong Pilipinas. I-search lang po ninyo, pwede kayong mag-comment o pwede kayong magbigay ng private messages sa atin. Okay, kung gusto niyo magtanong tungkol sa Japan. And ano naman yung pwedeng i-advise mo sa mga future OFWs natin doon? O kaya yung mga bago pa lang dyan, yung mga do's and don'ts? Yes. Okay, para sa Mag-start mga tayo sa gusto do. yung mga gusto mag-abroad, dapat bata pa kayo. So, mag-abroad na kayo. Kasi, akala ko wala nang katapusan yung kaka-fly-fly ko eh. Philippines, Japan. Almost twice a month ako nagpa-fly kasi I'm a talent manager nga for like 25 years also. So, yon. Ang advice ko habang bata pa kayo, magtrabaho lang kasi may katapusan po lahat. And then, pag nandun na kayo sa Japan, wag bili ng bili. Kailangan ipon lang po tayo. Huwag naman tapusin. Oo. Pag-ipon lang tayo at hindi dapat maging waldas. Ayun. Kasi sa Japan, may inganyo ka mag-shopping doon, Miss Craig. Yeah. So, yung sinabi mo na importante mag-aral sila ng langwahe nila. Yeah, kailangan din yung mag-aral ng language. Kung andyan lang kayo, pumunta lang po kayo sa TESDA sa amin para mag-aral ng Japanese skills language. At saka, sabi mo pa, respetuhin ang cultural differences natin. Yes, kailangan din pag-aralan nyo ang culture ng Japan bago kayo pumunta doon. Because I'm a manager, bago sila pumunta ng Japan, binibriefing ko muna sila bago sila umalis.
Ayan, tinuturo ko yung culture, kung ano yung dapat gawin nila sa Japan para at least alam nila kung ano ang kanilang stepping sa Japan. So magaling kang manager, maganda yan. Dapat lahat naman nagpapadalong kasing bait mo at kasing Yes, kailangan natin galing yun. mo. Ano naman yung don'ts? Yung don't, ayun, kailangan buo yung loob nyo pag pumupunta kayo ng abroad. Kasi lahat kasi ng gagawin mo sa Japan, dapat susundin mo yung contract. Kasi marami kasing hindi sumusunod sa contract. Yan ang number one ang wag nyong gagawin. Yung Kaliwa hindi sa akin, sumunod sa contract. You have to follow the contract. Ayun. Ayun. At saka mag-avoid tayo ng mga assumptions about their culture. Kasi, ay, Yes. mga ganyan ang mga Hapon, di ba? Ano ba yung mga assumptions natin? Na, ay, mga Hapon, ganyan yan. Dapat, we should avoid their cultural assumptions. Sa palagay mo? Mamarites? Hindi, kasi minsan, di ba, nakaset yung mind ta, oh, huwag ka magaganyan kasi mga Hapon ayaw ng ganyan. Minsan naman, depende, pati Pilipino ayaw din yan. So, marami, huwag Miss mag-assume. Prag. Lalo na sa kanilang sa hapagkainan. Ayan, marami silang culture diyan. Kailangan magpapasalamat ka bago kumain. Kung sino yung nag-treat sa'yo, kailangan wag kang kakalimot na magpasalamat. Normally, pwede sabihin. Normally, ang iniisip nila sa Hapon, mga rapist, mga nung araw. Bastos. Bastos. Yan. Pero hindi po yun totoo. Magagalang, very respectful ang mga Hapon. Yes. So, depende siguro kung naging over-familiar ka, di ba? Yes. Kung ikaw na yung nagbibigay ng motibo. So, wag tayong magbigay ng motibo. Ayan, yung mga don'ts. Okay, so, ayan ha. Thank you para sa mga tips galing kay Miss Alicia. Okay? Yeah. So, dumako naman tayo kay Miss Alma Antonio. Okay? Tanungin natin ang kanyang, lalo na yung kanyang Middle East OFW experiences. Wag lang age, okay? Okay. So, kumambyo naman tayo sa'yo. So, bakit nga ba popular ang destination ng mga OFW these days sa Middle East din? Bakit? Nung panahon lalo nag-popular yung nag-COVID-19. Sila lang open on by the time. Hindi dapat nga mapupunta doon, napunta ang beauty ko doon eh. Okay. So, question nga. Kailan ka unang pumunta sa Middle East? 2021. Oh, Yes, which part of Middle East? Qatar. Qatar din. Yes, Qatar. Yes. Okay. So, kasi, di ba, kakagaling mo rin lang sa Qatar? Yes, kauuwi ko lang nung September 4. Okay. So, ano ba ang trabaho mo doon? I'm a lady driver. You know, I was kind of parang surprised na, wow, may trabaho na palang lady driver doon. And it makes sense kasi yung mga Arabian male, seloso sila sa mga lalaki. Oo. Siyempre, drive mo, mag-isa lang yung Hindi wife pwede mo. kasi mag-drive ang lalaki dun sa babae nilang asawa. So, kailangan nilang babae ang driver. So, this time, So, nagkuhan ka. ito, nakaisip ako kasi nung COVID-19, walang trabaho mga tao, di ba? And then, so naisipan kong, sige, magde-drive ako sa mga Muslim na. Try ko lang ganyan. Oo, mga Arabian women. Yes, yes. So, that's what you did nung 2021 at saka itong pagbalik mo ng 2024. So, twice ako, nakatapos ako ng first contract, 21 to 23, then bumalik ako this year lang, January, kaso suddenly namatay yung mother ko, so hindi ko natapos yung contract ko. So, bale ilang buwan ka this time? 7 months. Wow. 7 months ako. Mahaba-haba na rin yun. So, bilang pribadong babaeng driver sa Tagalog. Oo, pinagkakaguluhan Lady ako driver. doon. I can just imagine. Okay, so, yan na. Sige, tell me about yung mga experiences mo. First, as a lady driver, ano ang parang diferensya being a lady driver from a household helper? Okay, I'm a lady driver sa bahay. Hindi ako sa company. So medyo maraming bawal mag-makeup, pero yun ang normal ko. So hindi nila mapigilan. Kasi mga seloso yung mga asawa nilang lalaki. Siyempre, ang pinagdadrive ko naman babae. So yung mga babae kong araba, okay lang naman sa kanila. Ang alam ko, I just wanna cut you. Alam ko na okay lang na mag-makeup kasi hanggang dito nakaaba ka, di ba?
Ay, No, hindi ko tinatakpan ng mukha ko. Oo, sila lang. Sa Saudi lang siguro yun. Oo, sa ibang medyo mahigpit. Ibang amo. Talagang kailangan magtali pa kami Oh, ng yun. buhok, takpan yung mukha. Ako hindi ko tinatago. Kasi Kaya ang ginagawa lang, kasi gusto lang nila pakita yung mata, kaya doon ang pinapaganda yung mata normally, nila. pag yung amo mo may edad na ganyan, kailangan. Takip talaga lahat. Pero bata, mga teenagers yung pinagdadrive ko, so okay lang. Mas gusto nila nakikita ako ng mga tao na may driver silang So, ang mga Qatari naman is not that so strict, di ba? Unlike Saudi, yan very strict talaga mga Saudians, di ba? strict ang Saudi, yes. Okay, talakayin naman natin yung mga hamon sa kultura ng Middle East. Ano yung mga nahihirapan ng mga Filipinos o ikaw sa kultura nila? Sa kultura ng May ng Muslim, discrimination ba? Marami. So, ibang-iba talaga ang trato nila. Pag isa kang driver ka lang. Isa kang katulong ka lang. So, parang masyadong malayo, mataas talaga ang tingin nila sa sarili nila. Even ang bansa nila is wala naman silang trabaho at binibigyan lang sila ng gobyerno. Yun talaga, masyadong mababa. Mababa ang tingin nila. Yes. sa atin. Wow. Mababa, as in mababa na katulong ka talaga. Katulong ka lang talaga. Kaya dapat maging maayos tayo at alam natin ang mga ating karapatan para kung anong tama natin na gawin, kailangan may paglaban natin. Yeah. Oh, by the way, bago ko itanungin kita sa susunod na question, FYI, for your information, yung datos na nagpapakita ng statistics na nearly 2 to 3 million OFWs ang nakakalat sa ibang-ibang lugar ng Middle East. They are spread across the Middle East, particularly sa Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE, Dubai, with such a large Filipino community, di ba? So, question. Yes. So, Miss Alma, ano yung ilang karaniwang issue na kinaharap ng ating mga OFW kasi minsan, di ba, nagkwentuhan tayo na doon sa Qatar, lately, galing ka doon, you had the time, meron kang time na nakihalibilo sa mga Yes, ako naman bilang isang lady Filipinos driver, doon. wala akong problema kasi ang nakikita kong problema doon ay yung mga kadama, yung mga maid sa Kadama ang tawag sa maid House doon helpers. sa house Yeah. helper. So, kung kay Alicia is ang problema ay Pilipino hindi sumusunod ng kontrata, taliwas naman to dito sa Middle East. Ang mga employer ang hindi sumusunod sa kontrata. karamihan. Karamihan, number 1 is yung oras. Wala silang day off. Yan. Sa 2 years, sa loob ng 2 taon, wala silang day off. Imaginein mo, tapos wala silang time na para kumain, bahala ka na kung paano ka kakain. Hindi man lang, inday, kumain ka na, walang ganyan. Wala? So, naranasan ko na pag pinagluluto ko sila para meron na silang makain kasi minsan wala na silang maabutan na pagkain. So, Na-mention mo nga na minsan hindi sila masyadong nakakaipon o nakakapagpadala kasi gagastos pa sila sa gusto nilang kainin. Yes, hindi sila nakakaipon. Ang nauuwi na lang nilang pera ay yung huli nilang sweldo. Kasi halos ipinapadala nila sa kanilang pamilya at ibinibili nila ng sarili nilang pagkain Pilipino. Oo, kasi minsan ayaw mo rin Kasi yung lasa ng lagi na lang pagkain. pagkain. Pero ako, din. I love Arabian food. Wow. Middle Eastern Depende food, I love. kung mayaman yung amo mo. Baka maganda pagkaluto. Oo. Kasi minsan may hindi masarap magluto. Talagang bibili ka ng sarili ating pagkain. So dapat isama na sa yan. Pag sa mga kadama dapat binibili na ng amo yan. Kasi mura lang So, naman. mamaya tatanungin kita kung ano yung mga suggestion yun. So, pero sinabi mo rin na sobra ang oras sa trabaho. Sobra. For example, alas 12 na sila tapos. Ng gabi. Gigising sila na alas 3 para gumawa ng kubos o tinapay. Dahil yung amo nila Gagawa papasok sila ng na alas 5. O, tapos babalik na naman sa tulog. So, 2 oras lang ang tulog nila. So, mostly, ang employer ang hindi sumusunod dito ng kontrata. So,
wala silang masyadong day off o kahit sa Wala isang linggo? sila maski isang beses. Wow. Yan ang natuklasan ko dahil sa Yung mga dahil driver nakilala ako. mo, Oh, yung mga yes, nakilala mo. mostly. Dahil sa 2 taon ako nagstay doon, lahat na napupuntahan ko, tinatanong ko, wala kang day off? Wala po. Ba't ayaw pong sabihin? Ayaw pong pumayag eh. Ba't di mo sabihin na nasa contract yun? Oh, wala silang boses. Ayan, sabihin ko rin yung suggestion mamaya. So, tungkol dyan. Sahod naman, magkano ba ang isang kadama? Ang isang Ang bayad. kadama normally is $500. Ay, $400. $400. Katarial is 1,460. 1,460 sa kanilang Katarial, pera. yes, So, Katarial. more or less equivalent to To, $400. yes. So, that's equivalent to 20,000 Yes, yes, plus. 20,000. Kasi 50 plus na tayo ngayon, di ba, ang dollars natin. So, sinabi mo na mention mo na baka kaya tayo pinagtatrabaho, yung ating mga kababayan pinagtatrabaho ng husto doon kasi mahal yung bayad ng kanilang mga Contract. employers. Yes, oo. Kasi masyadong mataas ang bili nila sa mga employees. Bili, wag naman bili. Ano, Bayad. bayad sa agency. Oo, For okay. example, 15,000 real, Oo. babayaran ka dun sa mahal yun, magkano yung 15,000, that is almost 200,000 mahigit. Pesos. So kaya pinagtatrabaho nila, ayaw nila mag-day off, kasi mga mostly Araba doon, nakatingin lang, palang feeling reyna. Kahit sabihin mo na, kumain ka na, ako naman dyan sa bata. Wala silang ganon. Parang anong sa Tagalog yung you make the most of what they pay. Wala sila. Tapos, Susulitin nila. Sinusulit. halimbawa, Sinusulit. nakalagay sa kontrata, isa lang ang anak, pero 5 pa lang dadatnan mo. Yan. Ayun, Kaya isa pa maraming yun. mga nagra-run Oo. away. May Meron mga pa ganon. yung lilinisan mo rin yung kapatid, yung bahay ng kapatid. Oo, meron. Ay, Halimbawa, narinig ko sa isa. sinusulit amo kita. Oo. O maglinis ka muna dito kay Alicia. Eh, siyempre, instead na pahinga mo, maglilinis ka pa doon. Ayun. So ayaw, parang... Ay, Ako wala naman akong problema doon. Kasi kawawa ako, naman. dapat pag pumunta ka ng abroad, marunong kang alamin ang karapatan mo. Oo. Ipaglaban mo kung anong nasa contract. Kaya nga meron tayong OWA, meron tayong PIDOS na sinasabi. Meron Yan nga yung tayo mga- noon, paano yun kung Yeah. hindi mo matawagan? At paano kung hindi kayo magkaintindihan? So, importante rin na marunong maski pa paano mag-Ingles yung ating mga kaibigan, Kagaya din sa Japan na, kababayan. yeah. Na dapat or they have to learn also yung conversational Yes. language ng Language. Middle Eastern. I think dapat sana makikinig sa atin ang taga Ang mapimalon. OWA at saka sa DMW na sana magkaroon ng free course. Yes. Na sa TESDA kasi wala pa atang Arabic language. Alam Wala ko pa. Spanish, Korean, and Japanese, no? Yes. So dapat tawag natin ng TESDA na mag-add up tapos mag-training sila Hello, sa mga Tesda. ang mga sa ating mga kababayan na bago pumunta ng Middle East, at least meron silang conversational Arabian knowledge na sa langwahe nila. Kasi ang hirap nga naman, paano kung maging assertive na, ito yung kontrata ko, yung pala, hindi magaling mag-English masyado, hindi rin magaling mag-English masyado si kapatid na kababayan natin. Eh kung Arabiano naman, di naman siya marunong. Mag-English. So parang ang hirap magkakaroon ng communication. Paano yung Miss Craig, for example, So, at least ikaw, you were able to talk to your employer na, hey, this is my because contract. I know my rights, alam ko. And, yes. and you can speak English and maybe your Yeah. employers can speak English. Yes, yes. Mostly kasi lahat ng mga mga kadama, wag natin isama yung mga doctor, nurse doon, Mostly kadama, mga taga-probinsya, siyempre, iba hindi nakakaintindi ng English, di ba, nakakarating. So dapat bago sila pumunta ng ibang bansa, i-seminar silang lahat at ipaintindi ano ang kontratang nasa loob. Yes. So- At dapat maging stricto ang ating DFA o kaya ang ating DMW, Yes. Department of Migrant Workers, na pag ang isang employer doon na hindi sumusunod sa kontrata, hindi Yes. na dapat makakakuha pa ng kadama from the Yes. Philippines. Dapat. No? Parang minsan naisip ko rin, baka mo naman ang kukontrata yung kapatid, yung kaibigan. Diba before yung Kuwait, pina-stop yan dati. Correct. Tapos ngayon nag-open uli sila. Siguro sinusunod na nila yung
yung Stricter. rules. Oo. Actually, Pilipina ang pinakamahal na Kadama. salary. Kadama. Really? Kasi ang India, halimbawa, iba-ibang iba-ibang bansa, Pilipina ang pinakamahal. Ah, Kaya mayabang sila pag pinay ang kanilang kadama. Kasi why? Pilipina ang mapagtiis. Ah, Kasi pag halimbawa, for example, India, Pero sabi mo, Gusto higher nila na- salary. pero high Oo. salary. higher salary. Pero kasi walang reklamo ang Pilipina. Hindi nagre-reklamo. So ano ang pwede mong i-recommend or i-suggest na baka nakikinig ang OWA at ang DMW o DFA? Ano dapat ang gawin ng ating gobyerno para matulungan sila? Siguro kailangan merong nakatoka doon na isang ahensya sa bansang kung saan na nagtatrabaho ang ating mga Pilipino, OFW, na may mag-check, no? Kung maayos ba ang kanilang mga, even kahit bigyan na lang silang SIM card para matawagan sila, Ayun, yung SIM card. SIM card. Kasi pakisabi, bakit importante yung SIM card na dapat isama na doon sa kontrata na Yes. pagdating nila doon, mayroon silang local SIM card sa Middle Yes, East. oo. Kasi hindi na sila nakakatawag. Kasi may no? naranasan ako nung COVID, may namimigay nga ng cellphones from the airport eh. Importante SIM card. For example, dumating si Alicia sa Qatar, o ito yung phone number mo, makakontak ka, Miss Alicia, okay ka lang ba dyan sa pinagtatrabahuan mo? Correct, syempre. Kaupo na rin po ako ng amo ko. Oo, Di ba? At least, mapupunta at matutulungan na natin. Okay, ng SIM card na para pwede silang tumawag. reklamo. At saka yung wag ipagbawal na gumamit sila ng cellphone. Pwede naman siguro pag alauna na ng gabi, pwede na silang... At hindi lahat totoo ang address na ibinibigay lahat ng employer. Yun, isa pa, sa kontrata, So, iba yung address. para Miss Alicia, ano ba ang address mo dyan? Para maisulat na agad. So, hindi lahat ng mga nasa contract, lahat totoo. Nagsisinungaling silang lahat. So dapat tama yung sabi mo, dapat meron tayong ahensya ng OWA o DMW or DFA man Yes. magpadala doon sa each embassy or consulate na may departamento doon na mag-check na, okay, nakarating ka ba dyan sa address mo? Ano yung Yes. address na nakarating mo? Yung para lang check-in lang na nakarating ka ba ng okay at sa in the right address. Para maiwasan na rin yung mayroong mapahamak sa ating kapwa Pilipino. Correct. Kasi minsan iba yung address sa kontrata, Oo, iba yes. yung tunay na address. For example, nabigyan ka ba ng day off dyan? Hindi po ako nabibigyan. O kumakain ka ba dyan? Ay, wala po, puro sibuyas po kinakain ko. Ginisang yan. sibuyas. Oo, kasi parang gusto ko rin, parang mahirap na trabaho. Naku, ang daming babayaran ng ating gobyerno na naman. Kung magkaroon tayo ng mga taong sa ahensya ng ating mga OWA o DMW na mag-check, kahit parang I was thinking, no, para to avoid na makita natin na pag tumawag na, yung pala, lutay-lutay na yung Para yung mga katulong. employer, excuse- ma-avoid nila yun. Yeah. Na dapat may mag-check sa kanila kahit once a month. Yeah. Yes. Tapos mag-video call na makita na buo pa. Buo pa siya. Hindi na kulang yung isang kamay. Putol na pala yung isang arms o tatatlo na lang ang daliri, Yes, yes. So just to make sure na, okay, aywan ko po, do you think mahirap yun na gawin? It will need a lot of people to be employed in that. Kasi check-in mo talaga. And ilan sa Qatar, ilan kaya sa palagay mo ang Filipino overseas workers doon? Hindi ko na-check. Oo. Pero let's say, siguro naman kaya Pero nilang marami, tawagan the whole mostly. day, di ba? Ano pa bang gagawin nila kung hindi magtawag and to Pero make sure okay na naman okay lahat sila? doon, ang mga Pilipino doon. Side lang talaga, puwera lang talaga sa mga kadama. Yeah. So once a month na i-check lang. Yes. Kailangan Buhay ka pa andun dyan. din yung security ng Oo. ating gobyerno. Correct. Dapat, no? At saka marinig mo na yung pala gusto na niyang umuwi kasi Dahil ang OFW, mga bayani yan. at saka you never know, mentally depressed na pala yung Yes, isa. Tapos oo. naluluka-luka na pala. You know? Parang Marami ako, tayong nakikita niyan sa online, di ba? Humihingi ng tulong. Yes, correct. So, dapat na-check sila kahit once a month. Parang Kahit ako, papaano. meron akong indecent proposal. Meron Oh, nagtangka sa akin ng amo ko. oo. Pero siyempre, kaya ko na i-handle yon, yung mga bagay na yon. So, paano mo kaagad matatawagan? Saan ka hihingi ng tulong? Tumatawag ako sa OWA or POLO, whatever. Hindi naman sila nagri-ring, walang sumasagot. Diba? So, dapat lagi silang handa. May hotline May talaga. hotline Health talaga. hotline. Pagdating Meron sa airport, tayo, ito ang tawagan nyo. Dapat
talagang may ganon. May nagbabantay sa mga Pilipinong workers. At yan dapat lahat yung mga ganyan na gagawin natin, dapat sang-ayon. They have to work together with the DFA o mga Yes. departamento ng mga countries na pinupuntahan ng ating mga kababayan na OFWs. Napapayag sila sa mga gaya ng following the contracts. Kung may mangyari ganito, they have may kapalit din na kaparusahan sa sarili nilang Yes. country. Di ba? Oo. Oh, so ano pa? Well, educated naman ng mga tao doon. Kaso, nananamantala sila talaga kapag tatanga-tanga ka. So, dapat alam talaga ng mga Pilipino kung anong mga karapatan natin. Oo, magbasa po kayo pag hindi nyo naintindihan yung kontrata. You know? Basa-basa din. Kahit na alam mo yung karapatan mo, hindi mo alam Hindi, ang langwahe nila. So, importante pa Even, rin na. kahit alam, oo nga, may day off nga ako. Pero wala silang lakas ng loob para magsalita. Sabi, ijasa? Kasi minsan, di Ijasa. ba? Yeah. I mean, whether we like it or not, there are times na sinanla mo na yung lupa mo para makarating lang maging katulong sa Middle East, di ba? Tapos iniisip mo yung utang nyo. Tapos sabi mo, kung aalis ako dito, sige, konting tiis na lang. Di ba? Talaga. Kahit ayaw na nilang magtrabaho doon at hirap na sila, halos wala pa silang tulog sa loob ng 2 taon. 2 hours, 3 hours lang ang tulog nila. Titiisin nila ang 2 taon. Alam niyo, kababayan, talagang I can sympathize kasi hindi pa ako nakapunta doon, kaya hindi empathy. Sympathize, yung mga sakripisyo niyo po, hindi po nababaliwala na. Tanay, manalangin po tayo na magkaroon pa tayo ng strength at na ang ating government ay will do more para maproteksyonan yung mga rights natin dyan sa mga lugar na hindi masyadong nire-respeto Yes. ang isang pagkatao o yung kanilang mga kontrata. Pero alam mo, ito naman yung gawain ng OWA. So ang OWA pala focuses on the welfare dapat, di ba? And their families. Yes. And it is Yan ang kailangan din. So Tutukan din ng they are pamilya. present pala in the 3 stages of immigration. Nandun sila sa pre-departure, sa on-site, and upon arrival. So meron na pala upon arrival doon sa lugar na yon. Wala kang nakita? Wala akong nakita eh. Ito nakita ako. Sige, tanungin natin kung nasaan sila. So, at yung mga first time na overseas workers na kadama o mga umaalis, ine-educate pala ng OWA doon sa mga realities din sa mga overseas worker, which is good. Yeah. Right? Okay. So, and for those who have lost an OFW family na member, ang OWA ay available para mag-provide ng financial aid Yes. for the bereaved. Ikaw, nawala yung... hindi, yung mga kwan lang. Hindi, pag yung OFW ang namatay, Family member eh. sinabi ba? Oo. Pumunta ako doon, wala daw. Wala akong nakuha actually. Ay nako, sige. Hello, Tawagan natin OWA. ang OWA. Namatay Wala, ang mami galing mo, ako. wala kang nakuha. Wala Arnel. So assistant. it says here, nakuha ko sa Sabi website. daw, lang, pag na-rape ka, tapos na-terminate ka sa work, yun lang pwede magkaroon ng assistant, financial assistant. Sabi dito, for those who have lost an OFW family member, the OWA is available to provide financial aid for the bereaved. Wala. Okay, sige, tanungin natin. You may also use your OWA membership, may membership ka ba Yes, sa I OWA? have. To seek financial assistance for your medical bills in case one must be hospitalized due to an illness abroad or in the Philippines. Sa Tagalog, pwede tayong humingi ng financial assistance o Sa Kailangan OFW member yun. ka. Member ka Oo. ng OWA. at Dami ko pala. tutulungan ka pag na-hospitalize ka sa mga medical bills mo sa abroad or in the Philippines. Okay. Okay. Wow. Labas at loob yan ng bansa. Okay. So, lalo na yung mga bumabalik dito siguro. So dapat no? talaga makinig yung mga OFW para alam niyo yung mga karapatan nyo, no? So Oo. maraming nagkakasakit na kasamahan ko na Oo. nakikita ko doon. Takot sila magpa-hospital kasi nga baka may bayad. Pero actually may health insurance medical doon. Yung mga amo, parang tamad silang dalhin. Sabi ko, kung ayaw nila, ikaw pumunta, mag-Uber ka. Ayan. So pwede kayo Pakisabi pumunta. sa ating mga Kadama. kadamang kababayan. Pero sa amin naman, pag nagkasakit ang isang entertainer sa Japan,
ano sila doon, yung hospitalization nila doon ay free din. Wala silang sinasabi na hospital na rin ako doon eh. Wala silang in-offer na if you are OFW, you are free? Is it free? Dapat nasa kontrata mo yun, wala ba? Sa amin meron. Binasa mo? Meron sa Japan, sa- I'm May sure health meron. insurance kami, yung amo ko nagbigay. Ah, Yes, mabuti. yeah, okay. Pero yung OWA na sinasabi mo, Na, pwede sila mag-assist. Mag-assist? Wala eh, wala yung Yeah. mag-assist. Sana magkakaroon po tayo sa next show natin na taga-OWA para masagot Yes, lahat. masagot Kasi nakuha ko rin lang ito yung mga ginagawa Information, ng mga OWA at DMW. So, ayan. So, yung mga government policy natin, importante na malaman natin kung ano na ba talaga na pag-usapan sa mga bansang yan na Yes. pinupuntahan natin ng ating mga hindi natin ninyo. Kasi sa Japan parang nagbago ng contract. Nag-change contract na rin sila at saka mga rules nila doon. Okay. So talagang hindi mo talaga nire-recommenda masyado ang maging kadama. Yung, kunwari, may yes. anak ka, kamag-anak ka, pamangkin, papadala mo doon? Sa mga nanonood, parang hindi ko rin re-recommend ang maging helper ka sa Middle East. Kasi napakalaki ng bahay nila. Yung itong studio natin, banyo lang nila to eh. Ano? So, ang laki-laki ng lalakarin mo papunta dun sa sala, dala-dala mo ang mga tsaa at mga merienda. Wala silang cart. Pag nadapa ka, dudulas ang pagkain. So, tapos ganun lang kaliit ang sahod. $20,000, no? $400. So, I'm not mas better pa sigurong sa ibang maliliit na bansa. Okay. Andito na tayo sa patapos na portion ng ating talk show. So, Miss Ana, so anong pwede mong idagdag na para sa ating mga kababayan? Siyempre, eksperto mo sa Japan. Yes, syempre, ang advice ko lang, habang bata ka pa, go abroad. Kasi ang edad natin ang hinahabol dito, importante. Habang bata ka pa, mag-abroad ka muna. At saka pwede naman sigurong pumunta sa Japanese Embassy para mag-research tungkol doon sa bagong amo o kung kumpanya man yung pagtatrabahuan Hindi. mo. Hindi? Yung employer na sa agency na sila mag-explain or Magtatanong. ipapakita nila kung ano yung lugar nila. At ano yung klaseng kumpanya o tao ito? Ang Japan kasi may specific sila. Pinapakita kung gaano kalaki yung club or yung theater club nila. Meron kaming ganong kontrata. Pati size ng dressing room, pinapakita rin namin yun. Pero wala naman tayong masyadong problema sa Japan. Sa as you Japan, said, very diba? mahigpit kasi doon. Kaya okay lang po. Japan is the best country. Yun lang masasabi ko kung sa mga apple picker, yung mga vegetable, Oo. the best ang Japan. Yeah. Yes, I agree for O that. mga industrial Yes, companies at na... mababait ang mga Hapon. I agree for that. Okay, and you, Miss Alma, any parting good words for our kababayan na gusto Ako naman sa mga mag-OFW? gustong maging OFW, kailangan maging matatag ka. No? Marunong kang lumaban ng karapatan mo. So, kailangan maging matapang tayo, matatag ang loob. No? So, hindi pwede tayong yung tatahimik ka na lang. Kung ano yung tama, ipaglaban natin. Doon. Yes, ipaglaban natin. Dapat maging gaya, dapat trainer ka. Trainer. Para sa OWA, Okay, para hello, sa mga OWA. pupunta doon. Yes, pwede siguro. Okay. Kasi may empatya ka kasi alam mo yung nangyayari doon, Yes, di ba? yes. So, ayan, napakaganda pong talakayan na nitong nangyaring talk show nating ito sa mga karanasan ninyong dalawa na bilang OFW at tila nasimulan pa lang natin ito. It's just Yes. the scratch on the surface, ika Yes. nga. So, Panimula ayan. pa lang to, Miss Craig. Yeah, thank you so much for sharing Yeah, your thank you so much experiences. also. At thank you sa Thank lahat you. ng mga nanood sa atin. So, gusto mo bang anyayahan sila? Sa lahat ng mga OFW, mga fans ko dyan, yung mga kasama ko dyan sa Qatar, hello, hello. Abangan po, lagi niyo po kong abangan sa aming talk show, Kamusta Ka? Miss Craig and Miss Alicia. And yours truly, Alma. Okay. Para naman sa mga TikTok followers ko dyan,
I have 15,000 followers. Thank you so much. At manood kayo, lalo na ang mga OFW natin. Stay tuned po. Facebook Live, and then TikTok, and then Instagram po. Ayan. At sa lahat ng ating manunood, tandaan, saan ka man sa mundo, Yeah. ang iyong mga pangarap at sakripisyo at ang iyong pagsusumikap ay mahalaga sa amin at ng administrasyon ni PBBM sa Bagong Pilipinas. Thank you po for watching ng Mahal Kumusta Ka, an OFW segment ng RPM, Revolutions Per Minute, Accelerating Your Life, brought to you by One Movement. Yan. TV. At TikTok, Bagong Pilipinas 143 po. Alma Antonio, FB page. Bye-bye. Till Bye-bye. our Thank next you so much. show. Sa mga OFW dyan, hello.